God for coming to this place. Alam niyo po na napakagandang bagay na talagang ibigay natin ang ating sarili sa Diyos. Kasi nga yung araw ng linggo ay isang araw na tinalaga niya para hindi ibig sabihin yung magpahinga tayo physically, kundi ang kapahingaan ay nasa kanyang presensya. Kahit nasa bahay ka, kahit na nakahiga ka doon, wala tayong tunay na kapayapaan o kapahingaan kung wala tayo kay Kristo. Kaya the true rest and peace is in the presence of our God. Amen. So, itutuloy ko po yung napasimulan ko last Sunday na ito po isang bagay na kailangan nating maliwanagan. And I hope na ito'y maging malinaw sa bawat isa sa atin upang habang tayo po'y nandito ngayon, ang ating taon ng buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin ay magamit natin sa mga bagay na makikinabang tayo even in eternity. Hindi lamang po ito dito sa panlupang buhay natin na may katapusan, kundi sa buhay na walang hanggan. At binibigyan tayo ng katiyakan ng Diyos kung ano yung ating magiging hantungan ayon sa pagpili din natin. Because we have a destiny to fulfill. Amen. So, ang ating pong pinag-aaralan na yung patungkol sa change of rulership na as I have mentioned last time na bilang pag-review lang ng maiksi, yung mga nangyayaring mga bagay na hindi maganda sa mundo ngayon, mga kasamaang nakikita natin, kaguluhan, mga kalamidad, ay papunta na ito sa nais ng Diyos na matupad yung buong plano niya na bago mangyari ito, bago matupad ang bagay na kanyang plano ay kailangan munang mangyari ang lahat ng ito. What I have mentioned in Matthew 24. So, katulad na po ng sinabi ko last time na mas maganda na binabasa natin yung mga verses na nasasabi ko sa inyo. So, ngayon, dahil nga ang mabuting balita na naririnig natin na naipapangaral, particularly in this family, ang Gospel of the Kingdom, na kung saan ang Gospel of the Kingdom, ito po yung magandang balita dahil ang matuwid na gobyerno ay darating dito sa lupa. Amen. Righteous government shall come on this earth. Kaya ito pong mga nangyayaring pagbabago, even in our government, in our own government sa bansa nito, napansin niyo po siguro may mga pagbabago. So, kumbaga, kaguluhan mo lang nangyayari. Napansin po ninyo, there must be an exposure. Kailangan ma-expose muna lahat ng masama or kasamaan bago mapabuti. Bago mangyari yung dapat at yung matuwid na nais ng Diyos sa gobyerno ito ay maayos. Ganon din po na maraming government in the world, maraming mga bagay na kaharian sa mundo ito, sumalit isa lamang kaharian ang mananatili pagkatapos ng wakas. At yan ay ang gobyerno ng Diyos. That's why there is a change of government. There is a change of rulership in the government. At hindi na ito ang pamamahala ng mga unrighteous and wicked people, wicked rulers, but it will be the rulership of righteous people. Amen. Na nasasakupan ng Diyos. Kasi maliban sa kupin ng Diyos, ang mga tao, mga leaders na namumuno sa atin ay hindi po magiging matuwid ang ating pagkalakaran. Amen. So, bilang I would say introduction, foundation, okay. Kasi po, kailangan ng foundation, lalo na kayo na hindi gaano masyadong nakakasabay o nakakahabol kung ano po yung mga bagay na ituturo dito. Anyway, ito po ay isang live stream na pwede po kayo mag-replay after this para masikip po ninyong masundan kung saan tayo papunta. Revelation 16:15. Okay. I will read in English, in
Okay, dalawang version po ang babasahin ko sa Amplified and then Tagalog. Behold, I am going to come like a thief. Blessed is he who stays awake or alert and who guards his clothes so that he may not be naked and have the shame of being seen, exposed. This is the Amplified version. Ito naman po yung Passion Translation. Behold, I come like a thief. God's blessings with the one who remains awake. Napakaganda po ng version na ito. Who remains awake and fully clothed in me. Ito po si Jesus ang nagsasabi. Siya na nabibihisan sa akin, sabi niya. So, kumbaga, suot nila mismo, suot natin mismo ang Panginoong Jesucristo. Cloth. Yung cloth na suot natin, hindi po yan. Yung nakabalot sa atin, yung mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pong mga inawit natin, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tinanggal niya ang ating kasalanan. Nilinis na tayo mula sa ating mga kasalanan at nais niyang ibis mismo yung kanyang sarili sa atin. Kaya maganda po yung translation na ito. Sabi niya, and fully clothed in me and will not walk about naked, exposed to disgrace. Sa Tagalog, ang sabi po niya dito, makinig kayo. Ako'y darating na parang magnanakaw. So this is Jesus saying to us. Darating si Jesus na hindi natin alam kung kailan, kaya sabi niya, parang magnanakaw. Mayroon pang magnanakaw na nagsasabi, magnanakaw ako sa inyo sa ganitong petsa. Siyempre, hindi ka magugulat, magre-ready ka. So, dahil hindi natin alam, kailangan naka-ready talaga tayo. Amen. Isinadya ng Diyos na hindi pa alam para lagi tayong naka-ready. Makinig kayo. Are you listening? This is Jesus' word. Ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. Bakit po kapag sabi niya, kailangan maging handa kayo lagi na suot-suot ang inyong damit? Bakit si Jesus ang suot nila, yung kalwalatian ng Diyos? Originally, balikan po natin yung nakedness na para hindi kayo matagpuan na lumalakad na hubad at hindi napapahiya at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. Remember in the Garden of Eden, nung nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, sila ay nabibihisan ng kalwalatian ng Diyos. Nagniningning sila. Pero nung nagkasala, after the fall of man, nahubaran sila ng kalwalhatian. Kaya nagpasimula magsuot ng damit ang tao. Kasi sino po yung lalakad dyan sa may Session Road na hindi ka mahihiya na hubad ka? The same thing, kapag wala tayong bihis ng ating Panginoong Jesucristo, yun lang ang kailangan natin. We are being clothed with Christ. Nabibihisan tayo sa Kanya, ng Kanyang kalwalatian, ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang lahat ng katangian na nasa Kanya. Kaya alam niyo po, lagi nire-remind ako ni Lord na ang pag-ibig ang siyang pinakamahalaga na mananatili lamang. Kapag tayo ay nalubos sa pag-ibig ng Diyos, may katiyakan po tayo na talagang ang Diyos ay nananahan ng lubusan sa atin. Amen. Kaya always remind yourself, Lord, ano man ang gawin ng tao sa akin, mamahalin ko, hindi ako magagalit. Ipag-pray ko pa sila. Amen. And that is being clothed in Jesus. Diba sa Colossians, clothe yourself in the Lord Jesus Christ. Kaya yung pong mga bagay nito, hindi po siya yung literal na damit. Ito po ay symbolism na yung buhay mismo. Kaya kapag, yun nga po, yung in the time of restoration of all things, dahil mapunta na po tayo sa yung kaganapan ng completeness of our salvation, kung ano yung ginawa natin dito na mga bagay na nung tayo ay nasusubok ng Diyos, and we respond correctly to the Lord, mabibihisan tayo ng kalwalatian niya, and we will not be found naked.
Kaya ngayon pa lang alam na natin kung tayo may lumalakad. Siyempre, kasama ng Diyos, yung buhay niya, dala-dala natin, yung ugali ng Diyos na mabuti, nasa atin na. Amen. Palaguin lang natin ito dahil siya mismo yung kumikilos sa ating pagkatao. That's why we can say, the Lord Jesus has become our life. Amen. Doon kailangan masabi na natin, the Lord Jesus has become our life. Siya na yung naging buhay natin. Galatians 2:20. Hindi na tayo. Amen. At kapag siya bumalik, remember, when Jesus returns, He will return with His saints, with His army. Na-remember nyo, na-mention ko ito last time. No? When He returns, they will return with Him. The Lord and His victorious saints will come through the sky and attack Antichrist and the armies of the wicked. They will utterly destroy Antichrist, the false prophet, and all who sin. Ipapaliwanag ko po ito. Kapag dumating na ang ating Panginoon, of course, darating siya sa halapaap. Okay, if you know the coming of the Lord, para kunin niya tayo to catch us up in the air. Tayo po ay kukunin niya sa halapaap at pagkatapos ay maglilipon tayo po doon. And then there will be a time that when He returns on earth, He will return with us. Kasama na po tayong bababa. Amen. At ang mangyayari, dahil nga, ang mga kasama niya na mga Kristiyano, na hindi po basta Kristiyanong naturingan lamang o tinatawag o nagsasabing tayo Kristiyano. They are victorious Christians. Disciples of the Lord Jesus Christ. They will come through the sky and they will attack the Antichrist. Yung Antikristo. Ito po yung nakasulat sa Revelation. I will read in Revelation chapter 19. Napakaganda pong malaman natin ang bagay nito para magkaroon po tayo ng banal na takot sa Diyos. Hindi po takot na manginig tayo sa nervyos. Yung banal na takot sa Diyos, yung lumapit po tayo sa Kanya. At magkaroon tayo ng takot na masuway ang Kanyang gusto. Yun ang ibig sabihin ng banal na takot. Reverence and awe to our Lord. Yung ating takot sa Kanya. Our reverence unto God. Kaya ang sabi niya dito sa Revelation 19, napakaganda pong basahin ito. Ang sabi niya, verse 19, chapter 19, verse 19, ito po yung na pag dumating ang ating Panginoon, kasama na yung mga mananagumpay na mga Kristiyano, they will attack, no? Ang Antikristo. At lahat ng armies ng wicked ay kanilang sasagumain. Amen. Okay, ang sabi niya, at nakita kong nagkakatipon. Nakita kong nagkatipon. This is John, na nakita niya yung future. John the Beloved. Nakita po niya yung future. At nakita kong nagkatipon ang halimaw, the beast. Okay? At ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo. So, marami po sila, may mga hukbo din siya, upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo. Sino po yung nakasakay sa kabayo? White stallion, si Jesus. At ang hukbo, sino po yung kasama ni Jesus? Tayo. Kung kasama tayo dito, kung mapapasama tayo dito. At ang mga hukbo, at ang hukbo nito, yung mga armies of God, of Jesus, nakasakay sa white stallion. Nakakabay sila. Nabihag ang halimaw. Gayon din ang huwad na propeta, the false prophet, na gumagawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda o tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Remember, there will be a time na ang tinatawag na halimaw, the beast, of course, isa rin sa alam natin is ay ang Antikristo, na
dadayain niya ang mga tao. At alam natin, I believe, alam natin yung tungkol sa mark of the beast. Na sila na tumanggap ng sabi nga niya, sila na tangay, nadaya ng mga halimaw sa larawan nito at nagkaroon sila ng tanda ng halimaw. Diba? Nagkaroon sila ng marka. At ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Yung kanyang salita, si Jesus, nagiging tabak na pamatay. The Word of God is like a sword. Hebrews 4:12. The Word of God is powerful and alive, like a double sword na magkabilay, sabi niya, two-edged sword. I mean, it's like a two-edged or double-edged sword. Magkabilay talim. Ganyan ang salita ng Diyos. Humihiwa sa pinaghihiwalayan ng ating kaluluwa at espiritu. Kaya kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, parang there is something na pumapasok sa iyo, na kumikilos. Inihiwalay niya yung mga marurumi sa loob natin upang linisin. Amen. Ang salita ng Diyos is like water that cleanses us. Amen. In John chapter 15. Hello? Kapag binabasa mo ito, hindi pwedeng hindi ka maliwanagan at babago ang ating buhay. Kaya nga, sabi niya, ang kanilang mga hukbo ay pinatay. So, natalo na ang halimaw, ang palsong propeta at ang Antikristo. At paano sila pinatay? Sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo, nabusog ng gusto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. May katapusan ng kanilang ginagawa. There is an end to evil. Amen. Kaya nga pinatay na sila at ang kanyang mga hukbo sa pamamagitan ng salitang lumabas na tabak na naging tabak mula sa bibig ng ating Panginoon. Nakasama ng kanyang mga army. That's why we are God's army. Amen. Sila'y natalo na. They are being utterly destroyed. The Antichrist, the false prophet, the beast, and all who sin. Kaya po, hindi natin kailangan ang kasalanan. Hello? Kaya itong ginagawa po natin, isa lamang ito sa paraan para maliwanagan tayo sa mga salita na naipapangalan dito na salita ng Diyos. These are not mine. These are not my words. These are God's word. Na sa tuwing ipinapangaral po, hindi pwede kahit bahagyaman lang, kahit bahagyaman, na hindi pwedeng hindi mo naramdaman, mayroong binago ang Diyos sa buhay. Amen po ba? Amen. Praise God. And, at ang mangyayari po, pag yun nga, darating ang ating Panginoon kasama ng kanyang hukbo, the Lord and His warriors will go through the earth, judging and removing all evil spirits and all people who will not consent to have the evil spirit removed from them. No. Kaya ngayon pa lamang po yung proseso na ito. Kasi at the end, kapag dumating ang ating Panginoon at hindi tayo nagpasakop sa proseso nito ng pagkatanggal ng kasalanan, ng paglilinis sa ating kaluluwa, ay hindi mo tayo mapapasama sa army ng Panginoon. Kasama tayo sa madi-destroy. Hello? So, ang ating Panginoon at ang kanyang mga warriors, sila'y dadaan dito sa lupa upang hatulan at alisin ang lahat ng masasamang espiritu at mga tao na hindi pumayag na tanggalin at alisin yung
evil spirits na nasa kanila. Alam niyo po ba kahit sa mga tao may evil spirit? Pumunta ka sa isang bahay, mararamdaman mo, there is something na mabigat. Baka yung mga tao na nandun, may mga dala o may taglay. The evil spirit na kailangang maalis sa atin. Huwag po tayong matakot. Kailangan lang po ito paalisin natin. Amen. Kasi hindi po yan makakapasok sa kingdom ng Diyos. Kaya dito pa lamang paglilinis na ang ginagawa ng Diyos. Kaya nga, itong mga soldiers na ito na itinatayo ng Diyos ngayon, and I believe so, gusto natin lahat mapasama dito, di ba? Mapasama sa army of God, the soldiers of the army of God. Dahil sila po yung makakatayo in the end times na ito, na kung saan sila'y pinatatag ng Diyos. They cannot be bribed, they cannot be threatened, and they cannot be resisted. Hindi pwedeng, kasi yung authority nila na pinaiiran nila ay galing sa Diyos. Kaya ngayon pa naman po, ganito rin tayo. We cannot be bribed, we cannot be threatened, hindi tayo pwedeng takutin. Alam po, nakakalungkot sa gobyerno natin, yung mga rulers, yung mga leaders natin. Dahil sila yung nagsisiwalat ng katiwalian, they are being threatened. Tayo po, hindi ganyan ang threatening na gagawin. Kung hindi man ganun, dahil hindi naman tayo government officials. Pero sa ating buhay, kapag tayo lumalakad, we are being threatened. In what way? Yung po bang, pag may mga bagay na ayaw mong gawin, pero may mga tao na gusto gawin mo yung masama. We are being threatened na pag hindi ka sumama, ganito, ganito. Or yung faith mo, masusubok. Pumili ka. Ngayon po, nangyayari yan. Si Jesus, yung faith mo o yung trabaho mo. Di mo ba nangyari yan? Noon na lang pandemic. Pag hindi ka nagbabaksin, nawawalan ka ng trabaho, parang tanong. They are being threatened. And there will be a time, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo po ay kanilang ititreten. Kaya hindi ko po ito sinasabi para manakot lamang, kundi sinasabi ko ito dahil mismo ang salita ng Diyos. Nang tayo na mananampalataya, darating ang panahon, we will be persecuted. Kaya ngayon pa naman po, alam na natin kung saan tayo nakatayo. Are we standing on our faith on the Lord, the solid rock, o nakatayo tayo sa sinasabi ng tao sa atin? These soldiers of the army of God, they cannot be threatened, they cannot be bribed, they cannot be turned aside, hindi sila tumatalikod, they don't turn aside, hindi sila tumatalikod. Hindi na tinatalikdan ang kanilang pananampalataya. Gaano man kahirap ang daan ng kanilang nilalakaran, hindi sila tumatalikod. Alam niyo, may mga tao po na nakaranas lang ng konting hirap. Bakit ganun? Nagpipray naman ako pero hindi sinasagot ng Diyos. Bakit ganun nangyari ito sa akin? Alam niyo, pinapahintulutan po ng Diyos yung mga maghihirap na sitwasyon. Para sa Kanya tayo tumawag at lumapit. And when you seek Him, you will find Him. Kailan po tayo binigo ng Diyos? Siya binigo natin eh. Minsan Sunday, gusto ko pang matulog. Huwag na lang muna, mag-live stream na lang ako. Kaya bisa po, inisip namin, nalisin namin ang live stream eh. Pero may mga kapatid po tayo sa ibang bansa na gusto nilang makarinig din, na mga gusto rin po makaalam ng mga bagay nito. Kaya, yun nga po, yung kumbaga sa maliit na bagay lang, nagtatanong na tayo sa Kanya. Kinakailangan po manatili tayo matibay sa ating pananampalataya. Because these soldiers of the army of God, they have been tested, and tested during their discipleship on the earth. Ano po yung na-test sa'yo? Minsan ang tao na-test, nawawala ng trabaho. Naghihintay. Bakit wala? Marami po sa atin na-test. Na-test sa pag-ibig. Diba? Hello? Hindi po ako nagtatawa sa ganito. Kaya lang, maraming testing. Now, kapag na-test ka, anong makikita ng Diyos sa'yo?
Anong sasabihin mo sa Kanya? Panginoon, mahal kita. I love you no matter what. Yan po ang gustong lumabas ng Diyos sa ating mga labi na nanggagaling mismo sa ating puso. Test! Ayaw natin ang testing, di ba? Ako kailan lang na-test ako. Wow, sabi ko, matindi naman. I was tested and being tested still. Hanggang ngayon. Dumadaan po ako sa mga may hirap na sitwasyon. Kala na iba, paano ka nag... Okay, paano po kayo nag-test? Of course, hindi ko na kailangan ikwento sa inyo, pero deep inside me, may nangyayari. Natitest ito. Natitest ako dito. Hello, Christians? Amen. Dahil, bakit tayo natitest? Inalaw ng Diyos si Satan na salain tayo. Ano po yung salain? Yung sif, alam niyo yung sinasala? Meron tayong pang bistay. What's that sif? Sabi nga niya si Peter, hiningi ka ni Satan sa akin para i-test ka. Pero sabi niya, papagtibayin mo ang pananampalataya mo. At kapag nakabalik ka na sa akin, papagtibayin mo ang ibang mga kapatiran mo, sabi niya. So, nag-test tayo para mapalakas din natin yung iba. God allows it. In Luke 22, verses 31 and 32. Just write it. Huwag na muna yung basahin muna. And then, isang katibayan din sa Revelation 12:11. And they overcame him. Ito po yung mga nagtetest. Ito po yung mga nasusubok ni Revelation 12:11. And they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and by not loving their lives unto death. Kahit kapalit ng kanilang buhay, hindi nila isinuko, hindi nila dinaligtan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Nanatili silang loyal sa Kanya. Tapat sa Kanya. Diba? Dito po maraming mga nagiging loyalist sa tao. Sa Diyos tayo maging loyalist. Amen. Amen. Walang pagkalugi when you are on the side of God. Amen. So sila po yung mga tao na kung saan pagkakatiwala ng Diyos ng mga bagay na Kanyang inihanda na mamahala in the new earth. Amen. Kasama po sila ng ating Panginoon. Makakasama natin ang ating Panginoon, Jesucristo. Di mo ba napakagandang isipin how wonderful it is na kung saan na we have a government na kung saan there is no self-seeking, no graft and corruption, no favoritism. Bakit ko po nasabi yung favoritism? Sa gobyerno, sa lumang kalakaran ng ating gobyerno, sa mga nangyari sa gobyerno, there is favoritism among the rich people. Sila yung mas pinapaboran. And the cause of the poor are not being heard. Pero sa panahon yun, ang mangyayari, there is no favoritism, there is no self-seeking, and there is no corruption or corrupt people na iiran. Hello? Kaya it's a shadow. Ito pong paglilinis na ginagawa ng ating gobyerno sa ating bansa. It's a shadow of God wants His government to be shadow ito. Kapag naglilinis ang Diyos, kahit sa ating mga buhay, lalabas ang gulo. Lilitaw ang dumi. Para pag lumitaw ang dumi, tatanggalin at lilinisin. Amen. Amen. Kaya yung pong nangyayaring gulo ngayon sa ating bansa, kasi naglilinis ang ating gobyerno. At patuloy ang ating panalangin na ang ating bansa sa mga nagpapairal ng katuwiran na nais ng ang gobyerno nito ay maalis ang mga katiwalian, ang mga pandaraya sa ating gobyerno. Nawa, sabi ko nga last Sunday, ay patuloy na suportahan
ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Because God will support the righteous with His mighty power. Kaya kahit sa ating buhay, kung sa matuwid tayo nakatayo, kahit mag-isa mo lang, marami ang kumakalaban sa iyo, ang kakampi natin ay ang Diyos. Amen. Who can be against God, against us, if God be for us. Amen. At sa panahon na yun, na kapag ang umiral ay ang gobyerno ng Diyos, the children will be safe. Diba? Sa ngayon, mga bata, binabantayan. Kahit kung hindi, kukunin ng ibang tao. So in those days, the children will be safe. The animals and the natures will be protected. Ngayon, ang nature natin nasisira. Ito po yung mangyayari. At ang mga rulers, ang mga namamahala, sila'y mabait. Na tinitingnan, bagamat rulers sila, pero tinitingnan nila ang kanilang mga sarili bilang mga lingkod, tagapaglingkod ng kanilang mga pinamumunuan. They are viewing themselves as servants of those they govern. Hindi po yung dahil may posisyon sila, anong tawag doon, yung pumagputos sila, hindi po, sila po'y mababait. Na itinuturing pa rin nila ang kanilang sarili kahit pinamamahalaan nila ang mga tao na hindi nagpasakop sa Diyos dito. Pagamat hindi po sila napaimpyerno, subalit hindi sila nagpasakop, subalit tuturuan po. There will be teachings. That's why there is governing. There is ruling. Bakit kailangan may pagtuturo? Kasi nga may ruling. Imposible naman po na sasabihin ng Diyos, they will rule. Sino po? Anong gagawin ng mga rulers? They will teach. Kahit ang ating gobyerno, tinuturuan, nag-meeting sila, nag-uusap sila. So, hindi po. It's normal as like that. It will be normal. Amen. So, hindi pa man yan dumarating, pinapaalam na ng Diyos sa atin, di ba? Kasi, di ba, inisip nila, pag namatay ka, ano ba yan? Hindi ko alam. Ganyan ang sagot ng mga tao. No! May gagawin tayo. Ganito pa rin tayo, pero hindi na lang ito yung katawan natin. Hindi na itong lumang lupa na ito, kundi bagong lupa o bagong mundo. Still normal as we are, people. Kaya nga, yung naitatag nating relasyon sa tao, yan ang relasyon na mananatili. Hello? Although wala na po yung husband and wife relationship, magiging pantay-pantay po tayo, magkakapatid na tayo, isang ating Ama. At ang kapatid natin, si Jesus. He is our firstborn brother. Jesus is our brother. And God is our Father. Anak tayo lahat ng Diyos. Amen. Kaya nga, ang dami pong mga bagay na ginagawa para lang umunlad ang bansa, mabago mga tao, o mabago ang bansa, ang palakad ng bansa. But I tell you this, there is no other solution to the problems of the world. Walang ibang solusyon. Pero mamaya sasabihin ko, ibig sasabihin walang solusyon, kundi there is no other solution to the problem of the world. Hindi ito education. It's not education or political reform. Kahit magkaroon ng patuloy na pagbabago sa mga political leaders or panibagong upo ng mga political leaders or ang kabias naman ng education ay i-reform. It's not about education or political reform that will bring the true peace people desire. But what it is, why it is, I mean, kahit ano po ang gawing reforma sa education, para turuan ng tao, wala masama. Political reform, wala rin po masama. But hindi po yun ang solusyon.
na makamtan natin ang inaasam nating kapayapaan. Sino pong gusto ng mapayapang mundo? Amen. Tayong lahat, of course. Tanong ko, may kapayapaan ba ngayon? Wala. Mayroon lang kapayapaan sila na kay Kristo. Pero ang buong mundo, kapag wala kay Kristo, walang kapayapaan. Hello? So, kasi nga, ito ay dahil sa anumang bagay na kapaki-pakinabang na programa na gawin ng gobyerno. Hanggat may mga gustong mamahala na hindi tapat na mga kurako. Sorry to say that. Sorry to say that, ano? Kasi totoo naman po. Mga sakim, mga makasarili. Alam nyo na they manage to benefit themselves. Ika nga, gusto nila sarili pakinabang, hindi ang kanilang sinasakupan, kundi sila ang makinabang. Kaya walang solusyon. Hanggat may mga ganyang tumatayo. At masasabi ko rin po sa oras nito, the world will grow worse. It will grow much worse. Bagamat mahirap itong isipin, hindi pa ito ang worse. It will grow much worse. Pero alam po ninyo, kaya tayo nagre-rejoice kahit nangyayari itong mga bagay nito na yung kasamaan na lumalago, mas masahol pa kaysa ngayon ang kasamaang lalago sa mundo. Sabi ko nga, hindi ko po kayo binibigyan ng tako. But then, kaya po mangyayari ang bagay nito, nag-aahanda ang Diyos ng mga taong itatayo niya na makakasama niya sa kanyang pag-ahari. Dahil hindi bababa ang kalwalhatian ng Diyos sa tao. Hanggat hindi napapatunayan ng Diyos doon sa kalangitan at dito sa lupa na ang bunga ng pagsunod sa ibang kalooban maliban sa kalooban ng Diyos ay walang kapupuntahan. Ang resulta ay kapahamakan. Kapag hindi ang kalooban ng Diyos ang ating sisinunod. Gustong patunayan ng Diyos na mayroon siyang witness, that we will be the witness, proven witness, na tayo na kanyang pipiliin, na bababa sa atin ang kanyang kalwalhatian para patunayan sa mundo, sa langit at dito sa lupa, na ito ang mga taong hindi sumuway sa kanyang kalooban at tanging ang kalooban ng Diyos ang kanilang ginawa. Amen. Kasi nga may nagrebelde sa Diyos. At ngayon, kumbaga, ang kaaway, akala niya nagtagumpay siya dahil sa pagre-rebelde ni Lucifer. At hinawaan niya ang tao na lumaban sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. At ngayon, ang Diyos, tatayo siya ng mga tao na handang sumunod sa kanyang kalooban. That they will be a witness to the heavens and the earth that this is the result of what He is doing in us right now. That's why we are being tested and we are being faced with difficulties in the world, hardships, sufferings, bilang pagpapakita ng Diyos, pruweba ng magiging resulta nito ay ang mga taong itinayo niya na sumunod sa Kanya. Amen. So, dahil sa mga bagay na ito, alam po ninyo, bagamat hindi po ako ganun kahusay magturo ng mga bagay nito about the end times, no? Pero I want everyone na kung pwede lang talaga po maikalat natin, i-share po ninyo sa inyong mga Facebook yung mga bagay na ito para people will know na itong mga bagay na ito
na mangyayari na sinasabi ng Biblia na ating naunawaan dahil understanding them, dahil nalaman na po natin ngayon, then understanding them that the only solution, sabi ko kanina, hindi ko naman po sinasabi walang solusyon. No other solution. But now, the only solution to the problems of the world is the return of our Lord Jesus Christ with His saints. So we must give our life to Him. Amen. Yan ang solusyon. Hindi lang yung pagbabalik ni Jesus. Bagamat babalik siya, ang solusyon yung kanyang pagbabalik with His saints. Amen. Pero hindi ka magiging bahagi ng saints or army ng Panginoon if you will not give yourself to Him. Kaya yung inawit natin kanina, I say yes. Yes. Yes, Lord. Hello? Yes, I give my life to you. Hindi po yun awit lang. Sinasabi po yan sa Diyos. Akala natin mga awit lang ito. When you say yes, you are saying yes to the Lord. Amen. Praise God. So, ang solusyon, the only solution, dumating na ang Panginoon na kasama ng kanyang mga binanan. Amen. Na dumating na yung panahon na yon. Kasi darating siya para kunin tayo at babalik tayo, babalik siya, nakasama tayo. Amen. Yun po ang reason bakit tayo kukunin, aagawin tayo mula dito sa lupa. Yung iba ang tawag po nila is rapture. But ang tawag po ng Biblia is catching away. Ascension. Mag-a-ascend tayo. Aangat tayo mula sa lupa. Kukunin tayo ng Diyos at makakasama natin siya sa alapaap. Dahil ang kanyang pagbabalik ang magiging solusyon to the problems of the world. That's why hindi babalik ang Diyos, sabi ko nga. Dahil sa yung mga kaguluhang nangyayari nito, at dahil nais ng Diyos, nabihisan tayo ng kanyang kalulatian, hindi siya babalik until, bagamat babalik siya, pero hindi siya babalik until there are people who have been called, chosen, and proven faithful through every conceivable test, temptation, and testings. Trials. Hindi siya babalik. Hanggang hindi niya nakikita. Dahil bababa siya, isusukot niya, ipapasukot niya yung kanyang karangalan at kalwalanian sa ating ibibihis niya yun. Makikita na ito. Ngayon, hindi pa nakikita. Pero hindi siya babalik until may mga tao na pagkatapos na sila'y pinili, o tinawag at pinili, they are called and chosen, and napatunayang tapat. Hello! Sabi ko nga kanina, loyal, faithful, napatunayang tapat. Sa lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, para yung mga kasamang ito ng Diyos, sila yung kanyang ipapakita sa kaaway. Ito yung tagumpay ng cross. Yung kanyang kamatayan sa krus, ito yung naging bunga. Ang mga taong ito na kasama niyang maghahari sa kanyang kaharian. At sasakupin nila ang bagong mundo na ito. Ang bagong mundo, this is an old earth. Lumang mundo ito. Hello. Amen. Revelation 17:19. Magkikitikpa sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang tinawag, pinili
at tapat na tagasunod. Amen! Alam niyo, kung si Jesus gusto lang niyang itatag, 2,000 years ago, gusto na niyang itatag ang kingdom niya dito, nung siya dumating, pwede naman niyang isagawa. 2,000 years ago, during His crucifixion. Remember? Naipako siya 2,000 years ago. Kung gusto lamang ng ating Panginoon na itatag na 2,000 years ago ang kanyang kaharian, hindi niya ginawa. Hindi ibig sabihin, hindi niya magagawa. Baguhin niya agad ang mundo ito. Wala na yung mga, kumbaga, wala na yung mga, hindi na kailangan yung mga gulo, mga kasalanan, or whatever dito sa mundo ngayon. Hindi niya ginawa. Why? Because, anong sabi ng Biblia? Hindi niya gustong itong gawin by Himself alone. Kundi, dahil sabi niya, I am the vine. You are the branches. Gusto ng vine, ang ating Panginoong Yesus, ang ating vine. Sa Kanya tayo nakaugnay ng mga branches. Amen. Gusto niya, yung bunga, the fruit of righteousness will be born through the branches, which we are. Amen. Tayo yung branches na sa atin magbunga, sa atin lumabas yung katwiran na nais niyang palaganapin sa mundo ito. Amen. Kaya nga, you can be part of the kingdom of God that is to come. Pwede po tayong maging bahagi ng kingdom of Diyos na darating na maghahari na kasama ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo lamang ang magkikooperate sa banal na Espiritu, if we cooperate with the Holy Spirit, moment by moment, na kung saan, alam natin, the demands of the kingdom is severe. Matindi po, may hinihingi din po ang Diyos sa atin na gawin. Ibigay ang ating buhay. Huwag lamang tayo basta sumampalataya sa Kanya. Of course, we need na sumampalataya tayo, tanggapin siya. Pero, mayroon din siyang hinihingi na yung buhay mo mismo, ilagay mo sa Kanyang kamay. Siya ang mamahala sa buhay mo. Amen! Kaya ang nangyayari po ngayon sa iglesia mismo ng ating Panginoon, na po ba ninyo, there is foolishness in the churches. Minsan, dahil nga, una-una, hindi lahat, ganito po yung naipapangaral ng kabuuan ng the entirety of the gospel of the kingdom of God. Yung full gospel. There's been foolishness in the churches that needs to be removed in favor of a much stricter program of discipleship. Gusto ng Diyos na ngayon ay tanggalin na itong mga ginagawang foolishness sa mga churches para mapalitan ng masigit na mahigpit na programa ng pagdidisipulo. Alam po ninyo, yung mga narinig, yung ginagawa pong pagtuturo dito, it's a kind of discipleship. Medyo mapusisi, di po ba? Lahat. Kumbaga sa karayom, tinutusok tayo na hanggat nakikita natin yung mga kailangan natin tusukin para matanggal sa atin tinatanggal ng Diyos. Amen. Kaya nga, huwag po tayong matulog, ang sabi ng ating binasa sa kanina. But be alert, be awake, para manatili yung suot natin malinis. Na yung buhay ni Kristo, yun ang malinis. Amen. Kaya yun nga, dahil the catching away or the catching up of the saints is not the issue at this time. Hindi po yun ang issue ngayon. Yung catching up sa atin, yung kunin tayo ng Diyos, hindi po yun ang pinaka-issue. But the issue today, in this hour, what is being emphasized is the need of the believers to grow in the stature or to the stature of the fullness of Christ. That is the need of the time. Ang kailangan ngayon ay mag-grow, lumago tayo ayon sa larawan ng kapuspusan ng ating Panginoong Jesucristo.
In that way, kapag lumago tayo, magiging bahagi po tayo ng pagkuha ng ating Panginoon. Amen? Sino pong gustong maiwan? Of course, wala. Gusto nating maisama lahat. Kaya tiyaga po tayo. Hello? Sacrifice, yung inawit natin kanina. We say yes to sacrifice. Ibig sabihin, obey God. Lord, kahit mahirap po yung pinagdadaanan ko ngayon, patuloy pa rin kitang mamahalin. Mananatili po akong tapat sa iyo. Ang mga salita mo, Panginoon, gusto ko bang makilala ka dito? Kailangan din po natin magpasa. Hindi lang po Sunday na nakikinig tayo. Amen? Amen. Kasi nga, kukunin tayo ng Diyos to meet Him in the air in preparation to the Calvary charge of the battle of Armageddon. Oh, alam po, ito po yung mangyayari. Darating na panahon. Kapag ginawa tayo ng ating Panginoon, we will be part of that. That's why we are being prepared to be part of the Calvary charge of the battle. Of the battle of Armageddon. Revelation 19. So this will be the verse na magsusuporta sa binasa ko na kanina, di ba? Revelation 19:11-21 na yung Antikristo, yung alimaw at ang palsong propeta, didigmain ang ating Panginoon Jesucristo kasama ng kanyang mga army. So, obviously, alam mong nakikita natin ngayon, lukewarmness in the church. Foolishness, katulad po ng 10, yung Matthew 25, 10 virgins, 5 yung foolish, 5 yung wise. There is foolishness, there is silliness among the believers of today who have not been prepared for the coming of the Lord. Alam niyo, napaka-apparent po, obvious, na halos hindi handa ang katawan, ang buong katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Na, saan sila maghahanda? Na sumakay to ride the white horse stallions and attack the wicked of the earth, including all the spirits of hell. Sino po yung handa? Are you? Kahit dream lang, kahit panaginip lang, na makasama kang makasakay sa kabayo na yun, white horse stallion, na nakasakay sa likuran tayo ng ating Panginoon, makikipagdigma sa palsong propeta, sa Antikristo, sa alimaw, na matatalo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. At ito po yung panghuli na verse na aking babasahin. Na nawa, matagpuan tayo ng Diyos sa oras na ito, na yung paghahanda ay sa puso natin. Hindi po ito paghahanda na ayusin ang ating bahay, linisin. Ang bahay ng Diyos ay ang ating puso. Ang bahay ng Diyos ay ang ating puso. Na kailangan nating ihanda at ibukas sa Kanya upang makapasok siya at sakupin tayo. At linisin kung meron siyang dapat linisin sa ating mga buhay. Ang sabi niya po dito sa Jude, chapter 1, no, there's a chapter in Jude. Jude, verses 20 to 21. Okay. I don't know if I will read it in Tagalog or titignan ko rin po sa Tagalog kung Jude 20 to 21. Mas maganda po English Tagalog, no? But you, my delightfully loved friends, constantly and progressively, constantly palagian
and progressively umuunlad. Constantly and progressively build yourselves up on the foundation of your most holy faith, banal na pananampalataya, by praying every moment in the Spirit. Fasten your hearts to the love of God and receive the mercy of our Lord Jesus Christ, who gives us eternal life. In Tagalog, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Hallelujah! Praise be to the name of our Lord Jesus Christ. Tayo po lahat ngayon ay tumayo. Oh God! Oh Barashara Manakanda Lamanaki, Sumara Barahanda, Jesus. Tunay nga po, dakilang Diyos. Hindi man po namin gaanong maisip dahil hindi pa namin ito lubos na nakikita sa aming mata. Subalit ito ay ipinahayag sa mga salita. At kami po'y lubos na naniniwala. Hindi lamang ito dumaan sa aming mata na binasa o narinig sa umagang ito. Ito'y tunay na mangyayari at nangyayari na ang iba sa mga bagay na nasulat noon at ngayon ay unti-unting natutupad. Loobin mo nawa, O Diyos, na kami na nakakarinig ng mga bagay na ganito ay magkaroon kami ng pagdanais na abutin ang ganitong bagay. O Diyos, kaano man ang mga bagay na wala sa amin. Kumisan, alam namin dahil at iniisip namin, mahina kami. Madalas ay bumabagsak. Subalit, palagi, O Diyos, Ikaw ang siyang umaabot sa amin. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, patuloy po ang aming pagsamo sa iyo. Ibilang mo kami sa hukbo ng iyong army, O God. Tulungan mo kami na makita namin ang aming sarili kung ano kami sa iyong harapan. Upang kung ano man ang mga bagay na nakikita namin kulang at hindi nakaugnay sa buhay ng aming Panginoong Jesucristo, kami, O Diyos, ay pasakop sa iyo. Ipailalim namin ang aming buhay sa iyo. At ngayon, ipatong mo ang iyong kamay. Ipatong mo ang iyong kamay sa bawat isa. Upang hindi kami manatili kung ano kami. Na noon na nakikita mo sa amin ang mga bagay na hindi tama. Ang mga bagay na baluktot sa buhay namin. Ang mga bagay na nasasakop ng kaniniman. We subject them to you, Lord. Mabunot ang lahat ng mga bagay na ito na hindi nararapat para sa iyo. Dahil ayaw na po namin ng sarili namin. Napaka
napakabigat, O Diyos. Yes, O God. Na mabuhay kami na wala ka sa amin. Oh, Diyos. Yes, Lord. Yes, O God. Ayaw namin mawala ang kalwalatiang ibibigay mo sa kanila na magtatagumpay. Yes. Kung kaya't po, Diyos, dalangin po namin ang bawat isa ay nasay na maging mananagumpay. Na kami magtatagumpay Yes, Lord. dahil sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo na nagtinis sa lahat ng aming mga kasalanan at sa mga salita na aming patutuo na ang buong diwa ng mensahe na nasulat ng mga propeta, sinalita ng mga propeta ay na kay Kristo lahat. Yes, Lord. At tulungan mo rin kami na huwag naming pahalagaan ang aming buhay. Manatili kaming tapat sa iyo, dakilang Diyos. Yes, O God. Dahil ikaw lamang ang aming buhay. In you we live and move and have our being. Kaya mo magmula sa oras na ito, lalakad kami Yes, Lord. sa taglay ng tagumpay. Yes, O God. Dahil alam namin, si Kristo ang siyang nabubuhay sa amin. Yes, Lord. Si Kristo ang kalakasan namin. Si Kristo ang kalwalatian namin. Ang pag-asa ng aming kalwalatian. Mabuhay ka sa amin, O Diyos. Ang kahit mo kami sa iyong daan. Amen. At tulungan mo kaming mahalin ka na higit sa Yes, kanina Lord. pa man. Opo, Panginoon. Mahalin ka ng bawat Yes, isa. Lord. O Diyos. Amen, amen, amen. We want to love you, Lord. We want to love you more than anything else. Ikaw ang aming pag-ibig, O Diyos. Sa iyo kami nabubuhay. Ikaw ang dahilan na kami ay narito sa mundo ito. That we live because of you. Yes, Lord. Kaya ikaw ay aming patuloy na dinadakila. Nawa, O Diyos, taglayin po namin ito, maging kami man, pansamantala mamaya ay lalabas sa lugar nito. Ikaw pa rin, O Diyos, ang aming daladala. Yes, O God. Kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, Amen. ang sumasa puso namin. Yes, O God. Salamat po, O Diyos, at ang lahat ng karangalan ay sa iyo lamang. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. As we have sung it, Lord, Yes, to the ends of the earth, let your kingdom come. yes, Lord. Manatili, O Diyos, ang pag-ahari mo sa amin hanggang walang hanggan. Yes, Lord. Salamat, O Diyos. And to you we give all the glory, honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.